Isang babae ang binato ng mga kalalakihang staff ng isang bungee jumping extreme activity. Pero Diyos ko, hindi po nakakabit yung kanyang tali nung binato siya. Dahilan para mamatay ang babae. Isang pangyayari na akala mo sa isang pelikula o sa bangungot mo lang ma-experience, pero ito, immortalized yung kanyang experience sa isang viral video. Ang tanong ko ngayon, kayo ba? Mahilig ba kayo sa mga extreme rides o activities? Mag-a-agree ka ba kapag sinabi ko na parang loto ang pagsali sa mga ganitong klase ng activities? At palaging merong napakaliit na tsansa na ikaw yung maging, pasensya na sa term, lucky winner nung araw na yon na magiging dahilan ng pagkamatay mo. Well, parang ganyan na nga po yung nangyari sa biktima ng ating kwento ngayong gabi. And for this episode, may mga bagay tayong sisilipin sa kwentong ito. Una, sino pa tong nag-a-activity yung binato? At gaano pa kataas yung kanyang binagsakan? Matindi kaya yung dinanas niyang sakit bago siya mamatay? Pangalawa, alam nyo ba na nag-joke pa to sa kanyang post at para bang na-foreshadow po niya ang kanyang pagkamatay? Naniniwala ba kayo sa mga ganun? At pangatlo, sino ba ang dapat managot sa pangyayaring ito? Alam nyo ba na kagaya ng mga ganitong trahedya po sa atin, nagtuturoan na rin po sila kung sino ba yung dapat sisihin dito. Ang isang maigsing viral video po magiging dahilan ng isang malawakang investigasyon at magbubukas sa mga itinatagong lihim sa Brazil. Ready na ba kayo sa ating kwento? Ito ang walang harness na bungee jumping, the tragic viral video. Pasintable po sa lahat ng ating mga manunood. Disclaimer na po ito Papanoorin po natin at i-explain ko sa inyo yung nangyari dun sa viral video. At nung first time na mapanood ko po talaga to, sinasabi ko sa inyo talagang napasigaw po talaga ako. Sabi ko, shit, hala ano yun? Hala wala siyang harness? Gago! As in, ganun po talaga ako ka-hysterical yung aking reaction. So, paano pa yung mga tao na nandun mismo sa video, diba? Tingnan na natin, So, makikita natin dito sa isang 43-second video na ito, nasa parang field po sila, yung eksena, medyo makulimlim, malawak, tapos kung mapapansin natin, nasa mataas na parte po sila. Kasi nga parang bungee jumping activity to So, kung mapapansin nyo po, meron 3 lalaki na nakakulay asul dyan. I'm assuming sila po yung tauhan dyan sa bungee jumping, Diyos ko, diba? Hindi ko pa nga nuumpisahan, napapareact na naman po ako. Kayo mga manonood natin, mag-ingat kayo sa mga activities na ginagawa nyo. Pag tingin nyo alanganin, pag tingin nyo hindi professional, or yung shady, kumbaga, huwag nyo nang gawin. May rason kung bakit natatakot tayo at yan ay dahil pinoproteksyonan po tayo ng ating nervous system. Message sa'yo yan ng diwa mo, Kaya pakinggan mo palagi yung kutob mo. Tuloy na po tayo sa video. Pasensya na. Lumalabas lang yung kuya instincts ko po. Makikita natin na itong 3 lalaking nakaasul po, kanya-kanya pong silang part na hinahawakan doon sa katawan nitong babae. Meron nakahawak sa kilikili, tapos iaangat po siya. Merong sa bandang tiyan or bandang hita na pumahawak sa gitna. And then lastly, meron pong isang lalaki na nag-aangat nung paa nung bungee jumper. Ayan, tapos makikita nyo pa na inaangat niya na rin yung kamay niya. Ayun, ginaganon na. Tapos gumaganon na siya. Feel niya na talaga yung hangin na parang eroplano, ganon. Ang tawag nila, nakikita ko po sa mga article, Superman pose. Hindi ko lang sure kung ganun kasi si Superman, pero yun yung ginagamit nilang term. So maya-maya lang, nauna na pong maglakad yung naka-light blue na 2 lalaki. Naiwan na nila yung naka-dark o royal blue na suot na humahawak ng paa. Hindi ko po alam kung sino sa kanila yung nakotoka po sa pag-check ng harness. Hopefully, mamaya malaman natin. Pero itong 2 naka-light blue po o sky blue na damit, unti-unti na po silang naglalakad doon sa parang papuntang ledge. Yung parang kahoy na lakaran po. Which I'm assuming, dyan na talaga binabato po lahat ng mga nagbabungee jumping. So, dire-diretso na po sila.
Tapos ayun, binato na. Na para bang isang normal na araw lang to sa kanilang trabaho. So sa 43-second video po na pinapakita namin, nag-cut na siya and then into a different angle na mas mababa na po itong pangalawang video kung saan makikita yung parehong proseso, parehong video. Pero bago natin ituloy ang video, sisilipin natin ito ha sa pangalawang angle. Itong lower left, mas kita na at ina-assume ko na ito yung tali na dapat ikakabit sa kanya. Hindi talaga siya nakakabit dun sa bungee jumper. Mapapadyos ko po ka na lang talaga. Kasi this time around, alam na natin yung nangyayari o mangyayari doon sa bungee jumper. Ngayon, ibahin mo tong second footage ha. Kasi makikita dito kung ano yung mangyayari matapos po siyang ibato. Sa audio po, sigawan na sila parang, hala, may ganung vibe na. Tapos titingin na po yung dalawang staff, sisilip-silip sila doon sa ilalim pagkabato nila. Tapos unti-unti makikita mo na parang nag-a-unravel na po sa utak nila yung nangyayari. Yung sa memes nga, diba? Hindi ko alam yung eksaktong wording, no? Pero meron soundbite na this is the moment they knew they fucked up. Yung meme na yon, sana tama yung sabi ko. At talagang fuck up na po talaga ito. So makikita mo yung camera, nagkakagulo na, hindi na nagpo-focus sa pagbi-video, nasa ilalim na siya nakatingin. Wala na silang pakialam sa kinukuhaanan ng video di ba? Yung mga tao, nagka-questionan na rin ano yung nangyayari, nagkakagulo na po sila. Magkakat po ulit yung video na yan at pupunta tayo doon sa third and final clip. Kung saan makikita natin ang angulo kung saan kita kung gaano ba kataas itong binagsakan ng bungee jumper. At dito mapapansin natin na parang tulay nga siya, no? Tapos may malalaking support ba yung tawag doon or pillars? Hindi ko alam kung pillars ay bilog na, pero yung gano'n, yung suporta doon sa mismong infrastructure. At may mga sulat po siya, no? Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin niya or baka I'm guessing vandalize lang po itong mga to. Pero marirealize mo kung gaano siya kalawak. Noong unang tingin ko, iniisip ko para siyang 6, 7 floors. Yung second floor pa lang, pag nalaglag ka po, bali na yung buto mo. 'Di ba? Paano pa kung ganyang kataas? Paniguradong patay ka po talaga. Ngayon, hindi pa dito nagtatapos ang kwento kasi may mga katanungan pa tayo at dagdag kwento na mas magbibigay pa po ng misteryo or katanungan or lalim dito sa kwentong to. Una, yung pagbabiro niya. No? Nabanggit ko kanina, no? Yung foreshadow niya yung kanyang pagkamatay. At pangalawa nga, kung sino ito nagbabungee jumping. Umpisahan natin yan sagutin ha. Number 1, sino ang nadisgrasya? Ang bungee jumper po na namatay sa pabayang aksidente, yan na po yung gagamitin kong salita, ay isa palang babaeng nagngangalan na si Maria Eduarda Rodriguez de Freitas. Kung makikita nyo po sa mga larawan, ang dami niyang pictures online. Diyos ko, napadiyos ko na naman ako, napakabata po talaga niya. At nung binabasa ko, nalaman ko na 21 years old lang siya. 21. Sa unang tingin, masasabi mo, ay magandang babae ito, no? Si Maria Eduarda. Mukhang maayos naman siya. At masasabi mo na parang marami pa siyang magagawa sa buhay niya. Pero sadly, natapos na nga ito dahil sa isang pagkakamali. Itong lugar pala ay nagngangalang Ponte de Esqueleto. At gaya ng hula ko kanina, isa nga siyang parang abandonadong railway bridge sa Limaria, Sao Paulo. At meron siyang taas na 130 feet. Mamaya, bigyan natin yung backstory niya na. So, napakataas po talaga. Kasama niya pala yung kanyang fiancé dun sa footage. And I'm guessing siya yung kumukuha po nito. No? Nagagamitin siguro pang Instagram or social media. Building memories sila di ba? Kung fiancé niya. So, nung nagbabasa pa po ako ng mga articles, nakita ko na yung sinisigaw pala nila dun sa footage, parang, yung lubid, ho, yung mga tao, yung lubid, parang ganun yung sinasabi nila. Ito po yung mas malinaw at mas malapit na larawan nung kanyang pinagbagsakan. So ano kaya po yung nangyari pagkatapos niyang bumagsak? Sabi ng mga witness, matapos bumagsak si Maria Rodriguez, tumawag na raw agad ng mga paramedics, mga firefighters para subukang iligtas yung babae. And for a while daw, tinatry pa raw nilang i-revive yung babae nung medic, pero right then and there, pininounce na po talaga siyang
patay dahil sa multiple injuries na natamo niya doon sa eksena. I'm guessing, no, kung multiple injuries, bali-bali po talaga yung mga buto niya. Hindi natin kailangan maging henyo para mahulaan yan. Common sense na lang yun eh. Ang taas nun. Tapos di ba parang Superman pose nga daw siya na nakaganon siya, binato pa siya, di una ulo siya sa pagbagsak nun. Hula ko, bali po talaga yung leeg niya dyan. Hindi ko alam ha, walang detalye eh. Sa totoo lang, medyo fresh pa po kasi talaga tong kwento at wala pa sila masyadong sinasabi tungkol dito. Matapos po masabing patay na itong si Maria Rodriguez, syempre nagtatanong-tanong na yung mga pulis doon sa mga witness, sa fiancé, kung ano yung nangyari. Iisa lang naman yung mga sinasabi nila na nakalimutan ilagay yung harness o yung rope na dapat ay ikakabit doon sa kawawang babae. Vi que ela estava com uma respiração ofegante e olhei a pupila dela que infelizmente estava dilatada, as duas, e vi pulsação. Estava bem fraco, mas ela ainda tinha pulsação. Eu ainda conversei com ela, eu tenho mania de brincar, falar, ninguém morre no meu plantão. E ainda eu falei pra ela, Duda, ninguém morre no meu plantão. Mesmo que eu não estava de plantão ali. Ngayon alam nyo ba na hindi pa pala dito magtatapos yung, sabihin na lang nating action doon sa eksena. Makinig kayo 6 na katao po yung dinala doon sa 2nd Police District ng Limera. 3 doon sa 6 na to yung inaresto under the suspicion of homicide. Naku, may suspicion of homicide na. Which I'm guessing, yung 3 yan, yung 3 lalaki po na naka-asul na staff mula doon sa viral video. Andun na rin yung katanungan na baka alam nila na hindi talaga nakatali. Homicide na di ba? Suspicion lang naman, di ba? Dahil hindi pa siya official po by the time na sinusulat ko tong kwentong to. Pero ano sa tingin nyo? Sadya kaya to? Aksidente? Ngayon, bakit nila pinaghihinalaan na homicide? Di ba? Eto na nga. Sinubukang tumakas. Ayon sa Brazilian media, 2 raw sa 3 taong ito sinubukang tumakas sa kalapit na mga, kung makikita nyo sa viral video, yung parang gubat dyan or yung mga maraming puno na area na makikita natin doon sa footage. Talagang tumakas po sila. Kung bakit sila tumakas, siguro, hula ko lang to siguro, alam nila na wala silang lusot dun sa nangyari or may alam silang backstory dun sa ginagawa nila. Hindi sila patatakasin syempre, and then dumating na raw yung mga police helicopter na siya namang nagamit nila para mahuli yung mga ito. Yan, may mga footage po yan at saka mga pictures. Sabi naman ni Andrea Dantas Levi or Levi, isang civil police delegate na itong bungee jumping group daw na ito, nag-ooperate nung walang kahit anong permiso. So illegal siya. Sabi niya po sa isang interview, itong buong grupong to, hindi regulated. Wala silang authorization na magsagawa ng ganyang klaseng activities dito. Of course, tinagalog ko na lang. Lesson to lalo na sa mga mahilig mag-travel. Napatingin kasi ako sa sarili ko kasi tinatry ko rin yung mga ganyang bagay pag nagta-travel po ako Pero wag talaga kayong magbubook ng mga activities kung hindi nyo alam kung legal ba. As much as possible, magbook kayo dun sa mga kilala po talaga. Kasi sinasabi ko sa inyo, marami talagang mga scams or mga shady talaga. Basta wag nyo na lang anuhin pag may nararamdaman kayo, nakukutuban kayo, wag na. Anyway, para sure na may papeles talaga, siguraduhin nyo na may mga reviews, ganung bagay. Unless sabi nga nila, gusto mong maging kwento na lang, di go mo. Diba? Ayon sa depensa mula sa mga lawyers na mga ito, experience naman daw itong mga lalaki sa ginagawa nila. Ito lang daw yung kauna-unahang insidente na involved ang mga ito. Ayon sa mga local Brazilian reports Ngayon sabi nila po na involved daw dito yung 3 bagay, Ang Entre Cordas, yung mismong operator at Evoway, Isang link na instructor brand. Kasi itong mga nakalagay po doon sa long sleeves, kung makikita po natin, may mga nakasulat, di ba? Yun yung mga brands na yun. Wala tayong balita if nag-respond na po itong mga brands na to. Or baka naman suot lang nila yung mga t-shirt, di ba? Kaya need pa natin talagang mahintay ito. Foreshadow death. Alam nyo, grabe, minsan talaga may mga kwento sa totoong buhay na akala mo script talaga ng pelikula Parang Final Destination. Alam nyo ba na nag-joke pa siya tungkol dito? Sa kahuli-hulihan po ng kanyang buhay, bago lahat, sabihin na lang nating biro ng tadhana kasi bago pa bumalagsak ito ng 130 feet diretso sa lupa. Nag-joke pa po siya ng kanyang pagkamatay. Sa Instagram po sabi niya, "Who was the crazy person who let me jump off a bridge?" Na kung titignan mo, yan yung parang premise ng kanyang pagkamatay. Yan yung misteryo din natin. Sa Tagalog, sino raw baliw ang hahayaan siyang tumalon sa tulay na to? Ang akala niyang isang thrilling na extreme activity tatapos na pala sa buhay niya. Dito nga sa Limeria, Sao Paulo, Brazil.
And just imagine, no, na nagawa mo pa ng joke yung pagkamatay mo. Tawag nila dyan, foreshadowing eh. At marami na rin po tayong mga nakitang kwento kung saan na ipopost muna sa social media yung eksaktong pinagkamatay. At may connection talaga doon sa pagkamatay yung post, di ba? At isa to sa mga kwentong yon. Alam mo, pag nakita mo yung Instagram niya, nakakatakot na nasusubaybayan mo yung isang tao mula sa isang normal na araw ng buhay niya hanggang doon sa kahuli-hulihang eksena nung kanyang pagkamatay. Tapos lahat yon documented sa social media. Anyway, silipin na rin po natin, no? At mas kilalanin itong si Maria Rodriguez de Freitas. Galing po talaga siya ng Jandira sa Metropolitan Sao Paulo. At isa raw itong physical education professional at nagtatrabaho sa isang gym. Itong mga pinagtatrabahuhan niya, nagpost na rin po ng kanilang mga messages of mourning. Ito naman pong Ponte de Esqueleto, o tinatawag nga pong Skeleton Bridge, ginawa para sa isang railway na hindi na raw nag-ooperate. At dahil dito, dekada na po talaga siyang abandonado. Wala siyang security or whatever. Ito raw ay kasama sa dating Federal Railway Network ng Brazil at nasa proseso na raw talaga na mai-transfer as federal property. Sabi po nila na idedemanda itong federal government dahil matagal na raw itong sinasabihan tungkol sa delikadong access ng mga tao doon sa bridge at aware sila na ginagamit ito for extreme activities. So parang talagang binabrush aside lang siya or walang pake. Si Murillo Felix po, no, yung mayor, sabi niya rin na matagal niya na raw po, no, itong kanilang munisipalidad, matagal na raw po talagang nire-raise yung concern sa federal government. May mga nag-aano po dyan, ba't di natin ipasara? Parang ganon. At sabi niya na itong pagkamatay ni Maria Rodriguez, nagpapatunay po talaga na meron talagang inaction, kawalan ng aksyon. At ito raw ay unsustainable at unacceptable. Hindi katanggap-tanggap. It is necessary to determine responsibility for the lack of access control to a federal area that has presented known risks for years and still lacks the necessary protection measures. Sa ngayon, ang huling masasabi ko lang sa inyo ay iniimbestigahan pa sila ng mga kapulisan para ma-determine kung sino ba talaga ang nagkulang dito. Yung mga empleyado ba na hindi nagkabit ng harness? Yung mga employer ba nila? O yung gobyerno? Ano sa tingin nyo? Mapagbiro po talaga ang mundo. May mga ginagawa tayo para maramdaman natin na buhay tayo. Yung bang thrill na nasa pagitan ka ng buhay at kamatayan? May mga times doon na doon natin nararamdaman na buhay tayo. Kaya marami talaga yung mahilig sa mga extreme rides eh. As for me, hindi ko po talaga siya kinahiligan dahil matatakutin po talaga ako. Paranoid at may anxiety ako. So, lagi kong iniisip yung worst na mangyayari. Which I think has saved me naman, no? Dahil buhay pa ako ngayon. Takot talaga ako. And with that being said, ito po yung katanungan natin ngayong gabi. Mag-like, subscribe at notification bell po kayo. At maraming salamat sa dami po na nagre-request ng kwentong to. Ang dami po. Sa Instagram ko, message lang po kayo dyan. Binabasa ko po lahat yan. Ini-screenshot ko pa po yan. Binabasa ko yung mga kwento before deciding kung gagawin natin siyang story. So message lang kayo doon. At ito na yung ating question of the day. Sino sa tingin mo ang dapat managot sa insidenteng to? Ang mga staff na hindi nagkabit ng harness? Yung mga employer na nag-ooperate ng walang lisensya, o pangatlo, ang local na gobyernong walang pakialam sa panganib na nangyayari sa abandonadong tulay na to. Or pang-apat, all of the above. Comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang ating kwento.